Nakakalungkot. Mga ilang nakaraang panahon, mga ilang nakaraang buwan, may mga iba nagpapasa na tanggalin ang paglilingkod sa mga publikong mga lugar. Maraming taong pinipilit na inaalis ang lugar sa bawat bayan. Unang-una na po sa Amerika, pinipilit nila tanggalin yung we trust in God doon sa pera. Doon kung saan bawal manalangin sa mga publikong paaralan. At ngayon ay ina-adapt nila ngayon sa Pilipinas. Kung saan nakakalungkot, kung kaya yung statistic natin ngayon, kung saan titingnan natin kung bakit ang mga kabataan ay nawawala sa kanilang mga landas dahil na rin sa tayo'y ng mga matatandang henerasyon na hindi natin napasa sa kanila yung magandang halimbawa para sa kanila. Kung titingnan natin yung statistic, sa 11.7 million na pinapanganak every single year ay nanggagaling sa 11.2% na teenage pregnancy from 14 to 19 years old. Kung saan itong mga batang ito ay dapat nagsisimula pa lang buhay ng kanilang pangarap. And yet, ito ay nagkakaroon na silang mga anak. Kaya ito yung mga kinatatakutan namin mga tatay na marinig sa bibig na aming mga anak. Dad, I'm pregnant. Kadalasan, madalas sinasabi natin sa ating mga anak, isa kang napakalaking negatibo. Minsan ka lang gagawa ng positibo sa buhay sa pregnancy test pa. Kung saan ang pinakamataas na pregnancy ng teenage ay ang Asian country. At 64,000 every year na tinataguri ang bansang Kristiyano ay nagkakaroon ng abortion every year. Nakakalungkot. At ngayon binababa na yung age of accountability at the age of 10. Bakit? Kasi ginagamit sila ng mga sindikato para gumawa ng krimen dahil hindi sila accountable sa mga action na ginagawa nila. Ito yung nakakalungkot ngayon. 2 out of 10 smoker nang gagaling sa 10 years old. Kaya panahon na para ibalik natin ang Diyos sa Pilipinas. Ngayon ang nagme-mentor na sa mga kabataan ngayon. Hindi na tayong mga churches. Hindi na tayong mga pastor. Hindi na tayong mga magulang na nagme-mentor sa mga kabataan ngayon. Computer, Facebook, si Simsimi. Ang nagme-mentor na sa atin ngayon, and 7 hours a day, kinukonsume ng mga batang ito sa harapan ng telebisyon, computer. Nakakalungkot. At recently, nagpa-concert si Lady Gaga. 2,000 ang pinakamura, punong-puno. Punong-puno yung lugar. 12,000 ang pinakamahal. At pag sinabi natin, dito tayo sa church pumunta libre, minsan tinatamad pa tayo. At ngayon, nagkalat sa mga text messages yung tinatawag na 666. And yet, ang daming nagpatatatak nito. Bakit? Not because of ignorance. Una-una, ignorance. Pangalawa, dahil sa kahirapan ng buhay. At dahil na rin sa ating mga Kristiyano na tamad mangaral ng salita ng Diyos. Ang sakit ng modern church ngayon ay complacency. Nagiging tamad na tayo, nagiging okay na sa atin yung tayo-tayo na lang, okay na sa atin yung hindi na tayo mahayo. Nakakalungkot. Pero marami pang taong dapat makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ang mga tao ngayon ay depressed. They're so depressed na kung talagang hanapin kung ano ba yung para sa kanila. Hinahanap nila yung future nila kung saan-saan. Kung ano ba yung kapalaran nila sa buhay. Kaya sa States, alam nyo, mga tao doon, they spend so much money to spend doon sa hotline, psychic hotline, to know the future. Ang daming mga bagay tayo tinitingnan natin. Yung kapalaran natin, saan? Doon sa horoscope. Kung saan nagiging horoscope kasi walang pinakikita ang maganda. At itong mga tao ngayon, mga kabataan ngayon, ang kapalaran nila ay kinukuha na ngayon kay Simsimi. Tinatanong na si Simsimi, siya ba makakatuluyan ko? Sabihin naman ni Simsimi, habang buhay kayo. Wow! Umasa ito ngayon. Itong batang ito. Naku, si Jomar na yung makakatuluyan ko. Siya ang lalaki para sa akin. Dahil ito yung umasa na sa doon. Sa kapalaran niyang nakita. Anong nangyari ngayon? Umasa siya. Next thing yun, after 1 week, nagpalit yung Jomar na to. Itong babae ngayon, depressed na depressed. Ayaw na hindi na mapag-move on. Hindi na mapakawalan yung nakaraan nila. Ang sabi ko, the more time we spend on our past is the more time we waste on our future. Hindi niya ma-let go yung mga bagay na ito. Imagine mo, hinuhold mo itong lalaki na ito yung past mo, hindi ka mapag-move on.
Hindi ka mapag-move on, yung hinuhold mo pala, kamukha lang pala ni Empoy. Eh pagharap mo pala yung naghihintay sa'yo, kamukha ni Daniel Padilla. Imagine niyo yun. Inuhold yung mga pangit sa buhay nyo, not knowing, may nakalaan palang mas maganda ang Diyos para sa inyo. Natanggal kayo sa trabaho nyo, hindi na kayo mapag-move on. Nag-antay-social na kayo, ayaw nyo na lumabas ng bahay, hindi na kayo naliligo. Not knowing, mas magandang trabaho pala ang nakalaan para sa inyo. Kaya patuloy tayong lumakad, paharap. Kung bakit nilikha ng Diyos ang katawan natin, puro paharap, paa, kamay, mata, para tayo lumakad. Marami nag-isip na iba, Pastor, may naiwang pang parte sa likod. Sinadya ng Lord yun na mayroong bagay na parte sa likod. Kasi may mga bagay din naman tayong dapat iniiwan. Yung mga pangit sa buhay natin, yung mga hindi magandang bagay, ipina-flash yan at di na pinapalikan. Kayo ba babalikan nyo pa yung dumi nyo? Di ba hindi na nakakadiri yun? Pero maraming taong nakakatuwa. Ibang tao ang nagkakalkal ng dumi natin at sasabihin sa atin, ayan siya, ang pangit-pangit na ginawa niya, ang dumi-dumi niya. Pag tayo pinatawad ng ating Panginoon, at sabi niya, He will remember it no more. Hindi niya naalalahanin yun. Kaya yung mga bagay na dudut-dut ng mga dumi mo, sabihin mo sa kanya, kadiri ka. Nilalaro mo yung dumi ko, yung bagay na iniwan ko. So matuto tayong lumakad. Kung hindi kayo makalipad, tumakbo kayo kung hindi kayo makatakbo. Lumakad kayo kung hindi kayo makalakad. Gumapang kayo as long kayo pa-forward. Huwag patalikod. Dahil ang Diyos ay may nakalaan na mas maganda pa para sa inyo. Pero meron katotohanan sa kapalaran natin. Our action today ay kung ano yung ginagawa natin para bukas. We pave our way for tomorrow. Kung anong ginagawa natin ngayon, ito yung mga bagay na anihin natin. 5 years from now, 10 years from now. Kung kayo tamad mag-aral ngayon, tingin nyo makakagraduate kayo. Kung tamad kayo mag-aral ngayon, tingin nyo maganda kinabukasan nyo ngayon. Kung kayo hindi nagsisimikap kayo, tingin nyo after how many years, ano kayo ngayon? Our action today will pave away tomorrow. Pangalawa, our circle of friends will mold your future. Kung sino lagi nyong kasama, nagiging kahawig nyo. Kaya kayo magdidikit kayo sa pogi. Next thing nyo, magmumukhang pogi na rin kayo, mukha lang. Piling pogi lang. Kung sino lagi nyo kasama, nakakahawa yan. Next thing nyo, nagiging kamukha nyo na yan. Attitude lahat. Kaya kami ng misis ko, medyo nagiging magkamukha na rin kami. Kaya kung puro negatibong tao ang kasama nyo, magiging negatibo rin kayo. Naalala ko yung kapitbahay namin, lagi dala-dala aso. Araw-araw nilalakad niya. Doon sa Hawaii. Lagi ako nakasilip sa bintana. Tinitingnan ko yung mag-amo. Next thing yun, habang tumatagal, nagiging kamukha niya na. Yun tiyan, ganun din yung tiyan ng aso niya. Ilakad, parehas na rin. Lumapit sa akin, ang sama, pati amoy, kapareho na rin. Pag lagi mong kasama isang bagay, nagiging gamot. Kaya kung tamad mag-aral kasama mo, magiging tamad ka na rin. Kung bulakbol ang kasama mo, bulakbol ka na rin. Kung negatibong tao lagi kasama mo, negatibo ka na rin. Naalala ko nung panahon, nagdinibak na magulang ko yung trabaho niya. Talagang sabi ko, dinala kami sa lugar ng San Jose. Talagang sinumpa ko yung magulang ko for the longest time. Sinisi ko sila, bakit dinibag ng trabaho, dinala kami sa San Jose. Napasama ako sa magbabakal bote at the age of 10. Grade 3 ako noon. Nagbabakal bote na ako kasi yung mga kasama ko, kala ko yun na yung buhay para sa akin. Eto na yung buhay para sa akin. And nung grade 6 at age of 12, nag-level up. Natuto ko magtinda ng dyaryo, nasama ako sa magdyaryo. Kaya tuwing maaga, dyaryo! Ang maganda kasi nagdyaryo ako. At the age ng high school na kami, 13 high school